Mga kwento ni Felmo. Ako po si Criselda, taga-Occidental Mindoro. Gusto kong ibahagi sa channel mo ang isa sa mga karanasan ng pamilya kong hindi ko makakalimutan kailanman. May katagalan ng panahong nakalipas ang pangyayaring ito. Simple lamang ang hangad ko sa buhay noon, ang magkaroon ng buo at masayang pamilya sa piling ng pinakamamahal kong asawa. Tandang-tanda ko pang nasa edad 22 anyos ako na mag-asawa. Gaya ko, ay simple lamang rin ang pamumuhay na kinalaki ng asawa kong si Robert. Nung unang pagsasama namin sa iisang bubong, ay wala akong maipintas sa kanya. Masipag, mabait at maalalahanin siyang asawa. Pakiramdam ko noon ay ako ng pinakaswerteng babae sa balat ng lupa. Kahit simple lang kasi ang pamumuhay namin ay binigyan naman ako ng mabait at masipag na asawa noon. Pasensyoso siyang tao at higit sa lahat ay hindi nananakit. Kapag nga may hindi kami na pagkakaunawaan at nauwi sa pagbubunganga, ay hindi niya ako pinapatulan. Bagkos ay lumalabas na lamang muna siya ng bahay. Babalik na lamang ito kapag hindi na mainit ang ulo niya. Mas lalo akong naging masaya nung mabibiyaan kami ng 2 supling. Pero ang kasiyahang naramdaman ko, may hangganan pala. Dahil isang pangyayari ang siyang nagpabago sa lahat. Isang umaga, noong nag-aagahan na kami ay napansin kong bihis na bihis ang asawa ko. Pero bago ko pa man maitanong sa kanya kung saan siya pupunta, nagpaalam siya at sinabing may pupuntahan umano ito. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Gawa nang wala naman siyang pasok sa trabaho ng araw na yon. Sinabi niyang may handaan sa bahay ng katrabaho niyang nakatira sa karatig baryo at naimbitihan umano siya noon. Pasensya ka na mahal kung hindi ko nasabi sa iyong tungkol sa pag-imbita sa akin ng katrabaho ko. Naging abala kasi ako nitong mga nakarang araw kaya nakalimutan ko. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong kinutuban ng kakaiba ng mga oras na yon. Nang tingnan ko ang asawa ko, ay tila ba minamadali niyang makatapos sa pagkain. Matapos niyang kumain ay nagpaalam na siyang aalis na. Tumango ako at sinabihan siya mag-iingat. Kinagabihan, mga pasado 8:00 na yun ng gabi ay hindi pa rin nakakauwi ang mister ko. Tuloy ay hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na at alam kong may kalayuan ang pinuntahan niya na yon. Isa pa, ito pa lamang ang unang beses na ginabi siya ng uwi. Hanggang sa sumapit na lamang ang kinaumagahan, wala pa rin siya. Magkahalong inis at kabana ang nararamdaman ko noon. Inis sa isiping baka may ginagawa na siyang hindi maganda, at kaba sa isiping baka napahamak siya kaya hindi pa nakakauwi noon. Para akong mababaliw na mga sandaling yon, dahil sa hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Bandang 7:00 ng umaga, natanaw ko na siyang naglalakad papalapit sa bahay. Pigil ang inis na nararamdamang hinintay ko siyang makapasok noon. Bakit ngayon ka lang umuwi? May himig na inis ang boses ko nang magtanong sa kanya. Nagpaliwanag ang asawa ko. Humingi siya ng paumanhin dahil napasarap umano ang inuman nila ng mga katrabaho niya. Kaya naman hindi niya namalayan ang oras at sobrang lalasing na ito. Dahil sa paliwanag niya yon, Sir Sat, ay naniwala naman ako. Bagamat may agam-agam akong nararamdaman, ay hindi ko na lamang pinahalata sa kanya. Simula nga ng araw na yon ay marami na akong napapansin na kakaiba sa asawa ko.
Lagi na lamang siyang ginagabi sa pag-uwi galing sa trabaho. Pansin ko rin na palagi siyang tahimik at nag-iba na ang mga kinikilos niya. Yun bang tipong may bigla-bigla na lamang siyang napapatulala? At may mga pagkakataon naman parang siyang balisa at hindi mapalagay sa loob ng pamamahay namin. Isang beses nga, tinanong ko siya kung may problema ba siya. Hindi ko na kasi maatimpang baliwalain na lamang ang mga kinikilos niya noon. Wala naman. Bakit mo na itanong kung may problema ako? Balik niyang tanong. Umiling ako at sinabi sa kanyang napapansin ko kasing palagi na lamang siyang tahimik, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Huwag mo na lang akong pansinin. Aniya, at iniba ang usapan. Tanging tango lamang ang naging sagot ko sa sinabi niya. Pero pakiramdam ko ay may itinatago sa akin ang asawa ko. Hindi ko lang alam kung ano pero sana naman ay wag magkakatotoo ang hinala ko sa kanya. Hindi naman sa pinagdududahan ko ang asawa ko, Sir Seth. Pero kasi hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip ng hindi maganda nun. Pero ayun nga, wala talagang sekreto ang hindi nabubunyag mga kagiliw. Kahit na itago man yung na napakatagal. Ika nga nila, walang usok kung walang apoy. Isang hapon, mag-aalas 6 na yon ay hindi pa rin umuwi itong mister ko. Kasalukuyan akong nakaupo sa labas ng bahay noon at hinihintay ang pagdating ni Roberto. Nang makita kong naglakad papalapit sa akin si Aling Marta. Wala pa bang asawa mo? Bungad na tanong sa akin ng matanda nang makalapit na ito. Wala pa ho siya, Aling Marta. Bakit ho? May kailangan ba kayo sa asawa ko? Tanong ko sa kanya. Agad na umiling ang matanda at sinabing wala naman daw siyang kailangan. Pero ako ang dapat may malaman tungkol sa kanya. Ano ho yung tungkol sa kanya? Pigil ang hininga't kinakabahan habang hinihintay ang kung ano man ang isasagot ng matanda. Ewan ko ba, Sir Seth, kung bakit tila ba kinukutuban akong hindi maganda ang sasabihin niya tungkol sa mister ko. Pakiwari ay nahulaan ko ang sasabihin niya. Siguro, yun na yung tinatawag ng mga kababaihang instinct. Ewan, basta ganun ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Aling Marta, ano po yung sasabihin niyo tungkol sa asawa ko? Tanong kong muli dito. Ano kasi? Huwag ka sanang mabibigla yung asawa mong nakaraan lang nakita ko siyang may kasamang babae at nakayapos pa sa kanya. Sandali akong hindi nakapagsalita matapos marinig ang sinabi ng matandang kapitbahay namin. Pakiramdam ko ay parang may matulis na bagay ang mabilis na tumusok sa dibdib ko. Dahilan para kumirot yon at bumilis ang pagtibog. Dagdag pang wika ng matanda. Hindi lamang isang beses niya umanong nakita ang asawa kong kasama ang babaeng taga-Karatig Baryo. Maraming beses na. Ngayon nga umano ay nakokonsensya siya kung bakit hindi niya sinabi kaagad sa akin ang tungkol sa ginawang panloloko nito. Nauutal na tinanong ko si Aling Marta kung nagsasabi ba siya ng totoo. Parang napaka-imposible naman kasing magagawa kong lokohin ang asawa ko noon. Dahil minsan, hindi naman kami nagkaroon ng problema. Kung ayaw mo maniwala sa mga sinasabi ko, ang mabuti pa ikaw na mismo ang tumuklas din sa kalokohan ni Roberto. Hindi po maganda yung biro na sinasabi niyo ha. Nakakasira ho kayo ng pamilya, Aling Marta. Wala ho kayong magandang sasabihin. Mas mabuti bang umalis na lang kayo? Inis kong wika noon at pilit na pinaniwala ang sariling hindi totoo ang sinasabi niya. Mataray na pinagsabihan ako ni Aling Marta na huwag masyadong magpakampante. Hindi porket mabait na at hindi makabasag pinggan ay hindi makakagawa ng kalokohang bagay. Sinabi niya sa akin kung saan ang bahay ng babaeng nagngangalang Linda. Ang babaeng kinakalantari umano ng asawa ko
tuwing pumupunta ito sa karatig baryo. Lumipas nga ang hapong yung dinibdib ko pa rin ang sinasabi sa akin ng matanda. Ayaw ko mang paniwalaan ito, Sir Seth, pero may kung anong bagay ang nagtulak sa akin para alamin ang katotohanan. Isang umaga nga, isang pagpapasyang ginawa ko. Hindi talaga kasi ako mapalagay hanggat hindi ko malalaman kung ano ang totoo. Pag-alis sa bahay ng asawa ko, palihim ko siyang sinundan. Iniwan ko muna kay Manang Bising ang anak ko. Nagdahilan na lamang akong may pupuntan sandali kaya't kung pwede bantayan niya muna sila. Mabuti at napapayag ko naman ang matanda noon. Dinaanan ko muna si Aling Marta sa bahay nito para magpasama. Noon ngang palihim na naming sinusundan ng asawa ko. Napansin kong hindi papunta sa trabaho ang daang tinatahak niya. Mas lalo akong kinutuban ng hindi maganda pero ipinagpatuloy lamang namin ang pagsunod dito. Malayo-layo na rin ang nilakad namin noon. Nung makarating na kami sa karatig baryo, naglakad pa siya ng bagya papasok. Maya-maya pa ay nakita kong huminto ito sa harapan ng may kaliitang bahay. Yan ang sinasabi ko sa iyong bahay ng Linda. Manood ka lang. Lalabas niya ng kabit ng asawa mo. Maya-maya nga, merong lumabas na babae na sa tingin ko mas matanda lamang sa akin ng ilang taon. Sa gulat ko ay napahawak na lamang ako sa dibdib nang makita kong mabilis na niyapos ng babaeng yun ang mister ko at hinalikan. Nanlumo ako sa nasaksihan. Parang pinagbagsakan ako ng langit habang pinagmamasdan ko kung gaano kasaya ang dalawa. O diba, sinasabi ko sa iyo, totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko na pinakinggan pa ang ibang sinabi ni Aling Marta. Tila nawala na kasi ako sa sariling katinuan. Agad na sinugod ang walang hiya kong asawa at ang kabit nito. Nagulat naman ang dalawa at agad na naghiwalay nang marinig nilang malakas na sigaw ko. Walang tigil ko silang pinagmumura at pinagsalitaan ng masasakit. Dahil nga sa panlolokong ginawa ng mister ko, nagpasya ko maghiwalay na lamang kami. Umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko kasama ang dalawa naming anak noon. Hindi pumayag si Roberto sa ginawa kong pakikipaghiwalay sa kanya. Halos araw-araw itong pumupunta sa bahay ng mga magulang ko para suyuin niya ako't walang sawang humihingi ng tawad. Natukso lang daw siya kaya niya nagawa ang makasalanang bagay. Ilang buwan ko rin siyang hindi pinapansin at ipinagtatabuyan palagi tuwing pumupunta siya sa bahay noon. Pero talagang hindi siya nagpatinag. Mas lalong ipinapakita niya sa aking nagsisisi na siya sa nagawang kasalanan. Naawa na nga lang ang mga magulang ko kay Roberto. Kaya naman kinausap nila ako ng masinsinang bigyan ng ikalawang pagkakataon nito. Lahat naman daw ng tao ay nagkakamali. Kawawa umano ang mga bata dahil hinahanap-hanap nilang kanilang ama. Ayun nga, nagkabalikan kami ni Roberto. Alang-alang sa mga bata. Pero magmula nang magkabalikan kami, napapansin kong walang linggong hindi siya nagkakasakit. Ito namang si Aling Marta ay sige pa rin ang paghahatid sa akin ng balita tungkol kay Linda. Nagwika siyang nakaraan umano ay nakita niya si Linda sa tapat ng bahay ko na parang may tinitingnan. Masama din yung nakatitig at parang baliw dahil bumubuka-buka ang bibig noon at tila ba nagsasalitang mag-isa. Dali-dali niyang nilapitan ng babae at tinanong kung ano ang ginagawa nito sa tapat ng bahay namin. Hindi naman umano sumagot si Linda sa tanong niya. Bagkos ay sinasamaan lamang siya nito ng tingin. Kaya ang ginawa niya ay sinisita niya na lamang ito tuwing nakikita niya sa tapat ng bahay ko. Mag-iingat ka sa babaeng yun, Iha. Sa pagkakaalam ko kasi, nagmana sa pagiging mangbabarang na nanay niya na kailan lang namatay.
Minsang paalala pa sa akin ni Aling Marta. Sinabi niya pang halos lahat ng nakaalita ng babaeng yon tinadapuan ng hindi maipaliwanag na sakit. Kaya kung maaari lamang ay magdoble ingat umano ako noon. Alam mo, usap-usapan din matapos yung mangyari yung iskandalong yon. Ginayuma raw ni Linda yung mister mo dahil matagal na palang may gustong impaktang yun sa asawa mo. Sino naman yung nagsabi sa inyo nan, Aling Marta? Abay, sino pa ba? Siyempre, mga kachismisan ko lang naman at taga ron sa Karatig Baryo. Sila yung nagkikwento sa akin tungkol sa impaktang yon. Tsaka kita mo namang kipangit-pangit eh. Tingin mo, may papatol pa ba sa taong yon? At alam ko namang mabait yung mister mo. Napatunganga na lamang ako nang walang tigil sa pagsasalita ang matanda. Hindi kasi ako makasingit dahil sa bilis nitong magsalita. Nang makatsyempo, sinabihan ko na lamang si Aling Marta na hayaan niya na lamang si Linda. Dahil nangako naman ang asawa kong hindi niya nalalapitan pang babaeng yon. Tango lamang ang naisagot ni Aling Marta. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa kalagitnaan ng pagtulog. Nang maulinagan kong tila umuungol ang asawa ko na parang binabangungot. May kasama pang mahinang paghikbi at nagsasalita siyang tigilan na umano siya. Ilang beses kong niyugyog ang balikat ng asawa ko bago siya magising. Tinanong ko siya kung ano ang napapanaginipan niya, gawa ng nagsasalita tumihikbi ito. Hindi ko maalala. Hindi ko matandaan pero ang sakit ng buong likod ko. Para akong pinapaso. Sagot niya at nakiusap na tingnan ko umano ang likuran niya. Nang tingnan ko yun, Sir Seth, nagulat ako at nanlaki ang mga mata dahil sa may mga sugat yun na para bang hiniwa ng blade. Hindi lamang isa, 2 o 3 hiwa ang nakita ko, kundi marami. Tiningnan ko rin ang iba pang parte ng katawan ni Roberto. Ganun din, may mga sugat din. Tinanong ko siya kung saan niya nakuha ang mga sugat na nasa katawan niya. Bakit napakarami? Imposible namang hindi niya yun napapansin kaagad. Sunod-sunod na pag-iling ang isinagot ng asawa ko. Sinabi niyang hindi niya alam kung paano siyang nagkaroon ng mga sugat sa katawan. Wala naman daw siyang naramdamang hapdi o sakit sa katawan bago matulog. Sigurado ka bang wala kang maalala kung saan mo nakuha yung mga sugat mo? Paniniguradong tanong ko sa kanya. Tumango siya at marahang ikinilos ang katawan. Gawa ng napakasakit umano. Nang gabing yun ay hindi ako kaagad nakabalik sa pagtulog. Marahang ginamot ko ang mga sugat niya. Hanggang sa nakatulog na ito. Kinabukasan ay dinala ko sa pagamutan sa bahay ng asawa ko at pinatingnan ang mga sugat niya. Maayos pa naman ang lahat nung umuwi kami galing sa ospital. Pero noong nasa bahay na kami, sumama na naman ang pakiramdam nito. Sobrang sakit umano ng ulo niya at apektado ang mga mata niya. Pinainom ko siya ng gamot para sa sakit ng ulo at sinabihang magpahinga na muna. Nang sa ganoon pag-gising niya ay gumaan-gaan na ang pakiramdam niya. Sa pagdaan ng mga araw, tila ba mas lalong lumalala lamang ang sakit ng asawa ko. Umabot pa sa puntong pansamantalang nasa bahay na muna namin ang ina ni Roberto para matulungan akong mag-asikaso sa asawa ko at sa mga bata. Dinala na namin kung saan-saang doktor ang asawa ko, gumaling lang. Pero parang wala namang nagbago. Gagaling lamang siya ng ilang araw sa lagnat. Pero may mga pantal naman ang pumalit. Tapos sa mga sumunod na araw ay ganun uli. Nilalagnat na naman. Hanggang sa kalaunan nga ay napapansin kong parang unti-unti nang lumalaki ang tiyan niya. Ang kaso, hindi siya tumataba. Ang ipinagtataka ko at naitanong sa isipang bakit lumalaki ang tiyan nito,
Gayong magmula nung magkasakit ito ay naging pihikan na rin siya sa pagkain. Halos lugaw na nga lang ang gusto niyang kainin dahil nahihirapan siyang makalunok ng pagkain nun. Isa pa, napakapakla at amoy kalawang umano ng panlasa niya kaya nawawalan siya ng ganang kumain nun. Idagdag pang para siyang naglilihi dahil sa tuwing nagkakalamanan ng pagkain ng tiyan niya ay sinisikmura naman siya at nasusuka. Nag-aalala na ang binan kong babae at hindi na alam kung ano ang dapat naming gawin. Wala namang makitang sakit ang mga doktor na tumingin kay Roberto. Sa halip ay halos maubos ng ipon namin nun. Naibenta na rin ang maliit na sakahan ng mga magulang ni Roberto para lang maipagamot siya. Pero wala pa rin talaga. Isang umaga pagising ko, may naaamoy akong napakabaho na para bang galing yun sa nabubulok na patay. Kaagad na nilingon ko ang asawa ko dahil nasa gawin niya nanggagaling ang mabahong amoy na yon. Pagtingin ko sa kanya, nakita kong parang nagbibitak-bitak na at naaagnas ang mukha niya. Masasabi ko talaga ng mga sandaling yung buhay pa ang asawa ko pero para siyang kandilang dahan-dahang natutupok. Nagsisisigaw ako dahil sa takot. Nagising naman ang asawa ko at agarang nagtanong kung ano ang nangyari sa akin. Bakit daw ako sumisigaw? May masakit ba sa'yo, mahal? Ayos ka lang ba? Natataranta at naluluhang tinanong ko siya kung ano ang nangyayari sa mukha niya. Bakit? Anong nangyari sa akin? Hindi ko masabi sa kanyang totoo. Kaya kahit nahihirapan itong bumangon, pinilit pa rin niyang kinuha ang salamin at tiningnan ng kanyang sarili. Nang makita niya na sa salamin ang replika, ay nakita kong saglit siyang natulala nun. Kaagad na tinawag ko ang binan kong babae at sinabi sa kanyang nangyari. Maging ito, nangilabot at hindi napigilan ang sariling mapasinghap nang makita na ang itsura ng anak niya. Halos nabubulok na ang kalahating katawan nito sa loob lamang ng ilang araw. Awang-awa na ako sa kalagayan ni Roberto. Maliban sa halos mabulok na ang kalahating katawan niya, sobrang napakapayat niya at napakalaki ng tiyan na animoy, buntis ng 6 na buwan. Nagmukha tuloy siyang botete noon. Nakakasuka ang napakabahong amoy na sumisigaw sa katawan niya at nakakadiri na kung titingnan ng kanyang itsura. Gusto man namin siyang dalhin sa ospital pero ayaw niya. Kahit anong pilit at pangungumbinsi kong pumunta kami sa ospital noon ay talagang nagmatigas ito. Kung oras niya na umano, oras niya na. Tanggap niya na umano kung mamamatay na siya. Kesa naman magpabalik-balik siya sa ospital at mabaon ako sa utang. Pero hindi naman kayang gamutin ng mga doktor ang sakit niya noon. Hindi ko napigilan ang sarili na nabulyawan ko si Roberto dahil sa katigasan ng ulo niya. Pero hindi talaga siya pumayag na dalhin namin siya sa ospital. Sinabi niya pang mas gusto niyang sa bahay namin bawian ang buhay kung sakali man. Kung ano na lamang ang mga walang katuturang pinagsasasabi niya ng mga sandaling yon. Pakiramdam ko tuloy, namamaalam na siya, kaya't pati ako ay pinanghinaan na rin ng loob. Mabuti na lang talaga at naririyan ang biyanan kong babae. Pinapalakas niya ang loob ko at sinabihang magdasal at magtiwala sa taas nun. Hindi ibibigay ng nasa taas ang problemang yon kung alam nitong hindi ko malalagpasan. Kinatanghalian noon ay dumating na sa bahay namin ang binan kong lalaki. Nagulat pa siya nang makita ang kaawa-awang kalagayan ng mister ko. Nagsuwestiyon siyang patingnan namin sa albularyo ang asawa ko. Gawa ng kung hindi malaman-laman ng doktor ang sakit ni Roberto. Baka albularyo talagang kailangan ng anak niya at hindi doktor. Nang banggitin ng binan ko ang tungkol sa albularyo, doon ko pa lamang yun naisip. Saglit pa kaming nagkatinginan ng binan kong babae.
Dahil maski siya man ay hindi niya naisip na patingnan namin sa albularyo ang asawa ko. Naitanong ko pa sa sarili kung bakit nawala sa isipan ko ang tungkol doon. Sige na Oscar, dalian mo nang maghanap ng manggagamot para matingnan na itong anak natin. Sambit ni Nanay Bining. Naghanap na nga ng albularyo si Tatay Oscar. Medyo natagalan pa dahil halos lahat ng mga manggagamot na nalapitan niya abala sa kanya-kanyang tungkulin sa panggagamot. Ilang baryo pang narating niya mula sa amin bago nakahanap talaga ng manggagamot na titingin sa mister ko. Konting tiis na lang mahal, magagamot ka na rin. Naghahanap na si Tatay Oscar ng albularyo para matingnan ka at magamot na yung sakit mo. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Isipin mo na lamang yung mga anak mo. Maliliit pa sila. Hindi ko ipinapakita sa harapan ng asawa kong pinanghihinaan ako ng loob nun. Bagkos ay palagi ko siyang pinapayuhang lakasan niya ang loob niya at pagsubok lamang sa amin ang mga nangyari. Marami ng mga nangyari sa amin. Ngayon pa ba siya susuko kung kailan nagkaayos na kamit namumuhay ng masaya? Nang makatulog na ulit ang asawa ko, saglit na iniwan ko na muna siya sa kwarto. Lumabas ako at nilapitan ang biyenan ko noon. Nang nasa sala na ako, ay nagtatakang nagtanong si Nanay Bining kung bakit hindi umano sumagi sa isipan namin ang tungkol sa albularyo. Kung hindi pa dumating ang asawa niya mula sa trabaho, ay hindi pa mapapatingnan sa albularyo si Roberto. Marahan niya pang natampal ang noo at may pagsisising nararamdaman. Hindi ko nga rin po alam, Nay. Kahit ako, nawala rin sa isipan ko yung tungkol sa manggagamot. Parang may kung anong balakid o may humarang sa isipan nating huwag maisip yung tungkol sa manggagamot o kaya albularyo. Ani ko pa. Yan din ang hinala ko kanina pa. Panay na lamang ang pagdarasal ko na sana'y magamot na ang asawa ko para gumaling na ito at hindi na mahirapan pa. Pagbalik ng biyenan kong lalaki, kasama niya ng albularyo. Kaagad na tiningnan ng albularyo ang asawa ko. Matamang nagmamasid lamang ako habang nag-oorasyon ng albularyo at hinahawakan ng kamay ng asawa ko noon. Na para bang pinupulsahan niya ito. Binarang ang asawa mo, wika niya. Ano po? Muli ay sinabi ng albularyong binarang ang asawa ko pero hindi lamang ito binarang. Meron pa umanong marka ng panggagayuma. Nakawala siya sa gayuma. Swerte niya. Pero minalas naman siya dahil ang mga pamarusang ipinalipad hangin sa kanya ng mambabarang. Hindi niya naiwasan yon. Takang-taka namang nagtanong ang binan kong lalaki kung sino naman umano ang mangbabarang na gumawa noon sa mister ko. Tinanong niya pa ang albularyo kung kaya ba raw nitong tukuyin kung sino ang mambabarang na yon. Ayon naman sa manggagamot na ito, isang taong may matinding galit at puot ang bumarang sa mister ko. Hinarap niya ako at tinanong kung may kagalit ba daw ang asawa ko. Siyempre, kagad kong naalala si Linda. Siya lang naman ang alam kong may galit sa kanya dahil sa hindi siya pinili ni Roberto. Paano nga ba naman siya pipiliin eh? Ginayuman niya lang naman ang pala ang asawa ko noon. Napakamalantod talaga ng babaeng yon. Iya, ayos ka lang ba? Tinatanong ka ni Katim yung may alam ka daw ba na taong may galit sa asawa mo? Tanong ng binan ko at tinapik niya pa ng marahan ang kamay ko noon. Sinabi kong si Linda at hindi ko na hinintay pang tanungin ako ng albularyo kung ano ang dahilan kung bakit nagalit ang babaeng yon. Isinalaysay ko na sa kanila isa-isa ang mga nangyari. Pero pagkatapos ko pa lamang magkwento nun, malungkot na napabuntong hininga ang albularyo at sinabing huli na ang lahat. Hindi niya na magagawang gamutin ang asawa ko dahil ayon sa kanya,
Nalalapit na ang pagkaubos matunaw ng kandilang nakatirik para sa buhay niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ng albularyo. Tinanong ko siya ulit at sinabihang linawin niya mga katagang yon dahil hindi ko makuha ang ibig niyang tukuyin. O nga naman, Katimyong. Pwede bang diretsahin mo na lang kami kung ano ba talaga yung nakita at natuklasan mo dyan sa kalagayan ng anak ko? Masyado nang napinsalang katawan ng anak mo. Ultimong ang buto niya ay unti-unti nang nabubulok dahil sa mga insektong nakapaloob sa kanyang katawan. Kung sana'y mas maaga niyo siyang pinatingnan sa akin ay baka magagamot ko pa siya. Pero ngayon, hindi ko nakakayani ito. Sinabi niya rin na hindi niya kami masisisi kung bakit hindi namin kaagad naisipang lumapit sa kanya o sa kahit na sinong albularyo. Dahil kanina lang bago siya pumasok sa loob ng bahay, may mga inuusal na umano siyang dasal. Naglagay umano ng kung anong sabulag na tinatawag ang mambabarang para harangan ng aming isipang makapag-isip na lumapit sa albularyo. Sadyang ito lamang umanong biyanan kong lalaki ang mataas ang dungan, kaya hindi siya masyadong naapektuhan ng sabulag na yon. Panandilian akong hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong binuhusan ng yelo. Nagpantig din ang tenga ko dahil sa mga narinig kong sinabi ng manggagamot. Iginiit ko pa sa kanyang kailan lang nagsimula ang karamdaman nito at ang mga naglalabasang sugat. Kaya paano niya nasabing huli na ang lahat nun? Sa mahinahong boses ay sinabi ng albularyong masyadong minadaling trabahuhin ng mambabarang na yon ang pagpatay sa mister ko. Kung pagbabasehan naman ang mga sinasabi ko, ay mukhang ang balak ng mambabarang ay walang makinabang sa asawa ko maski isa. Kung hindi man ito makuha ng mambabarang sa gayumahan, mas mainam nang walang makikinabang dito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi ng albularyo. Nanlambot ang mga tuhod ko at nagbabadya ng bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Mas mabuti pang mag-usap muna kayo mag-asawa at magkasarilinan. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ang buhay niya. Paglabas nila ng kwarto, kaming dalawa na lamang ng mister ko ang naroroon. Kinausap ko siya at sinabihang lumaban. Mabubuhay pa ito at tutuparin pa namin ang mga pangarap kasama ang mga anak namin noon. Wala na akong naintindihan pa sa lahat ng mga sinasabi niya. Iyak na lang ako ng iyak dahil hindi ko pa kayang mawala ito. Sa huling hininga ng mister ko, patuloy siyang humingi ng tawad sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanyang wala siyang dapat ihingi ng kapatawaran dahil wala siyang kasalanan. Biktima lamang siya ni Linda. Noong malagutan na ng hininga ang mister ko, ang albularyo na ang nag-asikaso. May mga inusal siyang orasyon noon. At sa maniwala man kayo't sa hindi, wala pang 1 oras magmula nang mamatay ang asawa ko. May mga insektong maliliit na nagsisipaglabasan sa katawan ni Roberto. Lalong-lalo na sa mga sugat niya. Dahan-dahan na ring lumiit ang kanyang tiyan. May lumabas na kulay berdeng likido sa bandang puso niya. Para yung plemang malapot-lapot na lumabas mula sa loob ng tiyan ni mister. Sumasabay yon sa mga insektong nag-uunahang kumawala noon. Kamamatay niya pa lang pero kung titingnan ng bangkay niya na nakahimlay noon, ay para bang mahigit 1 linggo na itong patay. Sobrang baho, nabubulok. Inilibing namin kagad ang bangkay niya dahil hindi na pwedeng paglamayan pa. Umaalingasaw na ito talaga. At batid naming hindi yun kakayanin ng mga tao kung sakali man. Napakalupit na mambabarang. Maski iburol man lamang ang bangkay ng asawa ko ay ipinagdamot niya pa sa amin.
Ayoko mang isiping grabe ang hirap na dinanas ng asawa ko bago siya mamatay pero nangyari na dahil lamang sa isang babaeng makasarili. Matapos mailibing ang mister ko ay gumawa ng ritual ang albularyo para ibalik ang lahat ng karamdaman ng asawa ko doon sa taong bumarang sa kanya. Triple umano ang ibabalik niya at lahat ng paghihirap na dinanas ni Roberto, triple ang pagdadaanan ng mambabarang na yon. Kung ang asawa ko ay inabot ng ilang araw bago mamatay, ang mambabarang naman ay nagbilang lamang ng 3 araw ang albularyo at binawian na ng buhay ito. Gaya ng mister ko, sobrang baho at naaagnas na rin ang bangkay ni Linda kahit kakamatay lamang nito. Gusto pa sanang gumawa ng ritual ng albularyo para isumpa ang angka ni Linda noon pero piginigilan ko na. Sinabihang sapat ng pinagdusahan at pinagbayaran ni Linda ang lahat ng ginawa niya. Siya lang ang may kasalanan, kaya nararapat na siya lang ang magdusa at mamatay. Nalaman ko rin mula sa mga katrabaho ng mister ko na namamasukan pala sa pinagtatrabahuhan niya ang hindot na mambabarang na yon. Kung alam ko lang sana na mangyari ang ganon, hindi sana pinaalis ko na lamang silang pinapasukang trabaho si Roberto. Hindi sana'y hindi niya na sinapit ang kahindik-hindik na kamatayan. Naging mahirap para sa akin ang maagang pagkawala ng asawa ko. Pero ganun pa man, ay hindi ako pinabayaan ng mga binan ko noon. Nangako sila sa harap ng nakahimlay na bangkay ng mister ko na hindi nila kami pababayaan ng mga bata. Lahat ng kailangan namin ay pagsisikapan nilang maibigay sa abot ng kanilang makakaya. Magmula noon, hindi na ako muling nag-asawa. Itinuon ko na lamang ang sarili at atensyon ko sa mga anak ko. Maraming salamat Sir Seth kung sakali mang mapili mong basahin at i-ere sa channel mo ang karanasan kong ito. Hanggang dito na lang. Ako po si Criselda ng Occidental Mindoro.